Isa akong taong may kapangyarihan kung saan nagkakatotoo ang anumang sabihin ko. Basta't sabihin kong, sabi ng Diyos, kaya kong lumipad. Kahit wala akong pakpak, bigla na lang akong angat sa ere. At kapag sinabi ko namang, sabi ng Diyos, kaya kong maglaho. Kaya kong mawala na parang bula sa isang iglap. Pero nang mapunta ako sa isang apokalipsis, at sumapi sa katawan ng Teji ng si Suyangki, agad akong nagsalita, sabi ko, kailangan ko ng isang mangkok ng kanin. Kaso, walang nangyari. Saka ko lang na-realize na walang kapangyarihan ang katawang ito. Habang nag-iisip kung paano makakaligtas sa sitwasyong ito, biglang may malakas na kumalabog sa pinto mula sa labas. Nang tumigil ang kalabog, may nagsimulang pumatok, kaya nakasiguro akong tao ang nasa labas, at hindi zombie. Napakapit ako sa kabinet at buong lakas na sumigaw. May tao rito sa loob. Kahit na sumigaw ako ng malakas, hindi pa rin ganoon kalakas ang boses ko. May tao. Mabuti na lang at narinig ng mga tao sa labas. Miss, dito banda, lakasan nyo, yeah. Sa tulong ni Peiyan at ng iba pa, nailigtas din ako sa wakas. Pagkaupo ko sa likod ng SUV, tiningnan ko si Peiyan sa passenger seat. Pinaglalaroan niya sa kamay ang isang light blue na crystal. Napakunot ang noo ko, at nagtatakang nagtanong, ano iyang nasa kamay mo? Crystal core ito. Dahil napansin niyang 4 na buwan na akong hindi lumalabas. Pinaliwanag ni Peiyan na nakukuha ito sa utak ng mga zombie. Kapag kinuha ang crystal core, mamatay ang zombie. Hindi naman napigil ang sumingit ng tahimik na si Jifeng. Ang crystal core na ito ay kapaki-pakinabang din sa aming mga may kapangyarihan. Nga pala, may kapangyarihan ka rin ba? Mula sa mga alaala ng orihinal na katawan. Naintindihan ko agad kung ano ang ibig sabihin ng pagiging esper. Ako. Anong abilidad mo? Elemental ba o enhancement type? Nag-isip muna ako sandali bago sumagot. Hindi rin ako masyadong sigurado, siguro kaya ko ng kaunti ang lahat. Tiningnan ako ni Jifeng mula sa rearview mirror. Bakas sa mukha niya na wala siyang masabi. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Hindi ko na lang siya pinansin. At lumingon kay Peiyan. Pwede bang akin na lang tong crystal core? Papalitan ko rin to sa susunod. Inabot sa akin ni Peiyan ang crystal core. Kahit na kaming mga esper ay pwedeng humigop ng enerhiya mula sa mga crystal core. May nakahalo pa ring mga virus sa loob nito. Kung hihigupin mo yan, kailangan mo munang tanggalin ang virus, dahil kung hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita. Nakita na niyang naging bato ang crystal core sa kamay ko. Nagulat si Peiyan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Matapos kong higupin ang enerhiya nito, bumalik agad ang kaunting lakas ko. Habang nagtataka pa si Peiyan, inilahad ko ang palad ko at sinabing, may cream bread ako. Napakunot ang noo ni Peiyan. Inakala siguro niyang nasisiraan na ako ng bait, at sasabihan na sana si Jifeng na ihinto ang sasakyan. Pero sa sumunod na segundo, bigla na lang lumitaw ang isang cream bread sa palad ko. Biglang pamreno ng malakas ang sinasakyan naming SUV. Napaw-NGOs ako ng kaunti pa abante, at napipi ko tuloy ang tinapay na hawak ko. Naiinis akong tumingin kay Jifeng. Alanganin siyang ngumiti at sinabing, hehe uy, miss. Saan galing yang tinapay mo? Isa ka bang special esper? Hindi ko siya pinansin. Yumuko ako at ipinagpatuloy ang pagkain ng tinapay. Pero mukhang malalim ang iniisip ni Peiyan sa nangyari kanina. Na-absorb mo na ba at na-convert yung enerhiya ng crystal core kanina? Oo, bukod kasi sa spiritual energy sa loob ng crystal na yun. Marami nga talagang halong dumi. Pero hindi ko naiintindihan yung mga pag-convert na yan. Basta ang alam ko lang, ina-absorb ko yung enerhiya at iyon na yun. Ang bilis naman. Paano mo na-convert yun? Kailangan pa bang i-convert yun? Hindi ba't ia-absorb mo lang kung ano yung kailangan mo, at tapos na? Tumingala ako at tumingin kay Peiyan. Sakto namang biglang huminto ang sasakyan. Nagsimula nang maglapitan ang mga zombie sa paligid. Hindi na nagtanong pa si Peiyan. Bumiyahe na muna tayo, saka na natin to pag-usapan kapag nasa ligtas na lugar na. Muling yumandarang off-road vehicle. Dahil sa na-absorb kong enerhiya mula sa crystal core, medyo nanambalik ang lakas ko. Nalaman ko rin mula kay Peiyan ang kasalukuyang sitwasyon nitong apokalipsis. 4 na buwan na pala simula nang mag-umpisa ang apokalipsis. Tuluyan nang gumuho ang sistema ng lipunan. Naghahanda silang pumunta sa GCT. May nakatayo na raw kasing survivor base roon.
Nasaan si Kuya Pei? Umuwi muna ako sa bahay. Pero hindi ko nakita sina Papa at Tita. Tungkol naman kay Kuya Pei. Hindi pa ako nakakapunta sa eskwelahan niya. Kuya Pei, nandyan na sa unahan ang Linda Mall. Pupunta ba tayo? Tingnan muna natin ang paligid. Huminto ang dalawang off-road vehicle. Bili nila sa akin na maghintay muna hanggang sa maubos nila ang mga zombie sa paligid bago ako bumaba. Syempre, hindi ako bababa. Wala naman kasi akong lakas ngayon. Pabigat lang ako sa kanila kung bababa pa ako. Pagkatapos nilang maglinis, nang makita ko ang mga crystal core na kinuha nila mula sa utak ng mga zombie. Biglang nagliwanag ang mga mata ko. Nagmamadali akong bumaba ng sasakyan. Bago pa man ako makalapit, isang lalaki ang tumango kay Peiyan. Mukhang ligtas na rito sa paligid. Tungkol naman sa loob ng mall. Medyo malayo-layo ito. Kailangan nating pumasok para maramdaman ito. Pinupunasan ni Peiyan ang crystal core gamit ang malinis na tuwalya. Nang makita niya akong bumaba ng sasakyan, binati niya ako. Shen Jibay, nakita mo na siya dati. Naaalala mo pa ba? Naaalala ko, Jibay. Ito ang kapatid ko, si Suyanti. Tiningnan lang ako saglit ni Shen Jibay. At marahang tumango, hindi na siya nagsalita pa. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Peiyan. At tinawag ang dalawa pa para magpakilala. Ang isa ay si Shu Nianen, kababata rin ni Peiyan. At ang isa naman ay si Su Chings, ang girlfriend ni Shu Nianen. Ang kapangyarihan ni Peiyan ang pinakamalakas sa lahat. Kabilang siya sa mga fire-type user. Si Jifeng naman ay isang wind-type user. Masyado siyang masigla, at napakadaldal. Ang tahimik namang si Shen Jibay ay isang mental-type user. Ang mukhang malumanay na, si Shu Nianen ay isang space-type user. Habang ang mayabang at hindi man lang makatingin ng diretso na. Si Su Chings ay isang water-type user. Bukod kina Peiyan at Shen Jibay na mga level 2 user na. Ang iba ay nasa level 1 pa rin. Matapos makuha ni Peiyan ang mga crystal core ng zombie, naglakad na sila papasok sa mall. Kahit 7 o 8 metro pa ang layo namin. Pero mula sa mga basag na bintana, kitang-kita pa rin ang isang grupo ng mga zombie na matigas ang paglakad. Tulad ng inaasahan, mas lumalakas ang mga zombie kapag nag-evolve sila. Pagpasok sa loob ng mall, bumulaga sa amin ang napakaraming zombie na nagkukumpulan. Pero ang mga zombie sa palapag na ito, ay hindi man lang pinansin ni Peiyan. Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Shen Jibay. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at agad na kumalat sa unang palapag ang enerhiya ng kanyang mental ability. Hindi nagtagal, iminulat ni Shenji ang kanyang mga mata. Ang masasabi ko lang, ang daming zombie, sobrang dami. Hindi ko matukoy kung ilan eksakto, pero sa limitadong kakayahan natin ngayon. Hindi naman nadismaya si Peiyan nang marinig ito. Sa totoo lang, handang-handa na talaga sila bago pa man pumunta rito. Natatandaan ko, may food court sa 4th floor. Gusto nyo bang umakyat at tingnan? Huwag na siguro. Karamihan kasi ng pagkain sa food court ay mga sangkap na mabilis mabulok. At medyo marami-rami rin ang mga zombie sa loob. Dahan-dahan lang tayo para walang ingay. Maghanap na lang tayo ng mga damit sa 1st floor. Saka na tayo pumunta sa mas ligtas at tagong lugar para pumatay ng mga zombie. Para makapag-ipon ng lakas at mapalakas ang mga kapangyarihan natin. Walang kumontra sa sinabi ni Peiyan. Kaya binagalan ng lahat ang kanilang paglalakad. At tahimik na lumayo sa mga zombie. Kapag may nakita kaming maayos na damit, pinapatago namin agad ito kay Shu Nianen dahil may special na kapangyarihan siya. Makalipas ang 1 oras, matapos manguha ng mga damit ay tahimik na kaming lumabas. Nang makasakay na kami ulit sa kotse, tiningnan ko si Peiyan na nasa passenger seat. Aalis na lang ba tayo ng ganito? Wala tayong magagawa. Hindi pa natin kaya. Kung bibigyan mo lang sana ako ng mas maraming crystal core, baka sakaling masolusyonan ko pa ito. Grabe ka naman dumiskarte, Ineng. Masyadong halata. Kung gusto mo ng crystal core, diretsuhin mo na lang kami. Hindi mo na kailangang gumawa pa ng palusot. Mag-invest na lang kasi kayo sa akin. Sobrang lakas ng kapangyarihan ko. Special na kapangyarihan baka mo. Walang pakialam na kumaway si Jifeng. Special din si Kuya Shen. Hindi na ako nagsalita pa. Habang nagmamaneho, sinilip ako ni Peiyan sa rearview mirror. Gusto mo ba talaga ng crystal core?
Kailangan mong mag-ambag sa grupo. Sa panahon ngayon, hindi tatagal ang mga taong walang pakinabang. Investment, alam mo ba yun? Nakahalukip-kip ako. Isang kamay na hawak ni Peiyan ang manibela, habang ang isa niyang kamay ay dumukot ng ilang crystal core mula sa bulsa niya. At inihagis ang mga ito patalikod. Nasalo ko naman ito ng walang palya. Ngumiti ako. Mabait din talaga itong kuya-kuyahan kong si Peiyan. Kahit hindi kami magkadugo, ako pa rin ang una niyang hinanap. Kaso, huli na siya ng isang hakbang. Matagal nang wala ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga crystal core. At sa isang iglap, inabsorb ko ang lahat ng enerhiya nito. Nanunood lang sa gilid si Jifeng. At napamura na lang siya sa sobrang gulat. Makahulugan siyang tumingin sa akin. Grabe, ang lupit mo naman, bata. Sinulyapan ko lang siya, at hindi na nagsalita, pagkatapos kong ma-absorb ang ilang crystal core. Nanambalik agad ang sigla ko. Sa tulong ng malinaw na direksyon, nakarating ang grupo sa isang subdivision ng mga vilya bago tuluyang dumilim. Ang vilya na pagpapahingahan namin ay mukhang matagal nang abandonado. Pagulo at nakakalat ang mga gamit sa loob. At balot na ng makapal na alikabok ang sahig. Nilaybot ng grupo ang buong vilya. Nang makasigurong ligtas ito, sinabihan kami ni Peiyan na pumili na ng kanya-kanyang kwarto. Tinamad na akong umakyat sa taas. Kaya humanap na lang ako ng kwarto sa baba na may sariling banyo. Agad kong ginamit ang kapangyarihan ko. Sabi ng Diyos, isa itong malinis na kwarto. Sa isang iglap, nagningning ang buong kwarto. Para bang kalilinis lang nito ng husto. Lumapit si Peiyan bitbit ang ilang kumot. At pagkakita niya sa kwarto ko, natigilan siya. Bakit ang linis ng kwarto mo? Di ba sinabi ko na sayo? May alam ako ng kaunti sa lahat ng bagay. May kapangyarihan pa nga akong maglinis ng kwarto eh. Sa bagay, kulang pa talaga ako sa kaalaman. Bunso, ikaw na ang bahala sa kwarto ni kuya, ha? Dahil sa binigay mong kristal sa akin kaninang hapon. Sige, ang napiling kwarto ni Peiyan ay isang maliit na kwarto sa unang palapag. Tiningnan ko ito sandali at ginamit ang aking kapangyarihan. Sabi ng Diyos, ito ay isang malinis na kwarto. Sa sumunod na sandali ang lahat ng gamit sa buong kwarto ay naging napakaayos. Pati ang mga nahulog na tissue sa sahig ay naging malinis na malinis. Bahagyang nagulat at natuwa si Peiyan nang tumingin siya sa akin. Bunso, ang galing naman ng kapangyarihan mong iyan. Muli siyang dumukot ng ilang kristal mula sa kanyang bulsa. Sa iyo na ang mga kristal na ito. Mamaya pagkatapos nating kumain papatay pa ako ng mga zombie. Pagkakita ko sa mga kristal, agad na nagningning ang mga mata ko. Ginaya ko ang mga napanood noon ng orihinal na may-ari ng katawang ito. Nagalaw ng mga babae sa mga maikling video. At sinadya kong magpalamang ng boses. Salamat, kuya. Umayos ka nga ng salita. Habang nag-uusap kami, biglang may kumatok sa pinto. Pumunta kaming lahat sa sala. At napatingin kay Shen Zizi. Nakita namin siyang dahan-daang pumikit. Makalipas ang ilang sandali binuksan niyang muli ang kanyang mga labi. At dahan-daang nagsalita, 2 lalaki at 2 babae, wala naman akong nararamdamang panganib. Nang marinig ang sinabi ni Shen Zizi, tiningnan ni Jifeng si Peiyan na tila nagtatanong. Naglakad si Jifeng at binuksan ang pinto. Sa labas ng pinto tama nga ang sinabi ni Shen Jibay. May nakatayong 2 lalaki at 2 babae. Mukhang mga bata pa sila. At may bakas pa ng inosenteng katangahan sa mga mata nila. Nang makitang binuksan ni Jifeng ang pinto, agad na rumehistro ang tuwa sa kanilang mga mukha. May nakita kasi akong 2 off-road na sasakyan sa labas. Kaya naisip kong baka may tao rito. Hindi ko inaasahan na meron nga. Matapos muling isara ang pinto, umatras si Jifeng sa tabi ni Peiyan. Sino ba kayo? At anong kailangan nyo rito sa loob? Hello po, mga estudyante kami mula sa malapit na Polytechnic University. Mula nang magka-apocalypse, hirap na hirap kaming mabuhay sa loob ng campus. Naghihintay ng rescue. Hanggang sa makatakas kami mula sa eskwelahan kamakailan lang. Oo, tama, sa buong paglalakbay namin. Bukod sa ilang nakasalubong naming may kapangyarihang lumipad, wala na kaming nakitang kahit na sinong tao. Kung hindi dahil sa mga kapangyarihang ito, napapaisip na tuloy kami. Kung tayo na lang ba ang natitirang buhay sa mundong ito? Bahagyang itinaas ni Peiyan ang kanyang kilay. Taga Polytechnic University kayo. Di kilala nyo ba si Kuya Pei? Si Kuya Pei? Oo, kilala ko siya. Sikat na sikat kaya siya sa campus namin.
Kaya lang, sigurado akong hindi niya ako kilala. Pagkatapos ng maikling kwentuhan, at nang malaman namin ang pangalan ng isa't isa, ay unti-unti na rin kaming naging palagay sa bawat isa. Nang malaman nilang, papunta kami sa Giant Rock Base. Nakiusap sina Zuo Chingfeng na isama namin sila. May dalawa akong kapangyarihan, Wood at Speed type. Si Wei Liang naman ay Space type. At si Shi Lei ay Strength type. May mga sarili kaming supplies. Kaya hindi namin gagalawin ang sa inyo. Gusto lang sana naming sumabay papuntang G-City Base. Para matulungan natin ang isa't isa sa abot ng ating makakaya. Nang makitang bahagyang napakunot noo si Pei Yan, na tila ba ayaw silang isama. Agad na ipinagmalaki ni Zuo Chingfeng kung ano ang kaya nilang itulong. Dahil nakita niyang may mga kapangyarihan naman sina Zuo Chingfeng. At hindi naman nila uubusin ang aming supplies. Pumayag na rin si Pei Yan na isama sila papunta sa Giant Rock Base. Matapos makilala ng maayos ang isa't isa, naglabas si Shen Yanxing ng bigas at mga itlog mula sa kanyang space. Mag-egg fried rice na lang kaya tayo ngayong gabi. Sabi niya, sabay tingin sa akin. Nabalitaan kong food vlogger ka raw. Ikaw na ang magluto. Hindi ako marunong magluto, dagdag ko pa, taga-kain lang ako at taga-review. Napailing na lang si Xu Nianen sa pagkadismaya. Naghahanda na sana siyang magluto para sa sarili niya. Ako na, marunong akong magluto. Tulungan na kita. Medyo nahiya naman si Xu Nianen. Masarap din naman akong magluto eh. Isipin nyo na lang na pasasalamat ko ito dahil isinama nyo kami. Hindi na nagawang tumanggi pa ni Xu Nianen. Sige pasensya na sa abala ha. Kinuha ni Xia Yiqian ang bigas mula sa kamay ni Xu Nianen. Matapos niyang hugasan ng mabilis ang bigas, ipinatong niya ito sa simpleng lutuan. At nagsimulang magsaing. Nakasalang nahihintayin ko na lang maluto saka ko isasangag. Salamat, pero huwag na. Kuminang ang mga mata ni Xia Chen. At titig na titig siya kay Xu Nianen. Hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Ako nga pala si Xu Nianen. Xu Nianen akmang magsasalita pa sana si Xia Chen. Nang hindi na makapagpigil si Su Chings at biglang sumingit. Nianen, halika muna rito. May sasabihin lang ako sa'yo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Xia Chen na tila humihingi ng paumanhin. Miss Xia, pasensya na ha. Hindi kasi marunong magluto ang Nianen ko eh. Naabala ka patuloy niya. Pagkarinig dito ni Xu Nianen, bahagya siyang napakunot noo. Umiling lang si Xia Chen. At kumukurap-kurap na nagtanong. Magkasintahan ba kayo ni Kuya Nianen? Oo, mag-fiancé kami. Ang sweet ninyong tingnan. Pagkasabi nito, tumalikod si Xia Chen. Papunta sa hapagkainan, umupo, at ipinagpatuloy ang pagkain. Bahagyang nakayuko ang kanyang mga mata. Kaya hindi mo malaman kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Talagang masarap nga magluto si Xia Chen. Sa isang simpleng egg fried rice pa lang. Napangiti na niya sina Pei Yan at ang buong grupo. At mababakas ang matinding kasiyahan sa kanilang mga mukha. Pagkatapos nilang kumain, nilabas ng lahat ang mapa. At nagplano ng ilang ruta patungo sa Jushi Base. Pero kung anong ruta ang eksaktong dadaanan, depende pa rin iyon sa sitwasyon. Kailangan na nilang umalis dito sa lalong madaling panahon. Kahit hindi kasing lala ng sakuna sa ibang syudad ang nangyari dito sa Jushi. May mga pagbaha pa rin. Hindi nga lang ganoon kalala sa ngayon. Pero walang makakapagsabi pagdating sa mga kalamidad. Kaya mas ligtas pa rin kung aalis ng maaga. Matapos ay assign ang mga magbabantay ngayong gabi. Kumuha ako ng malinis na damit kay Xu Nianen. Pumasok sa banyo, at naligo. Nang bigla akong may narinig na sumisigaw. Minulat ko ang mga mata ko. Buwisit na buwisit ako dahil sa kulang sa tulog. Kaya binuksan ko ang pinto kahit magulo pa ang buhok ko. Nakita kong may isang kandila lang na nakasindi sa sala. At gising na rin ang ilan sa mga kasama ko. Anong nangyari? Kakasabi ko lang nito, nang may marinig akong kakaibang ingay. Anong tunog yun? Nagmamadaling bumaba si Shen Jibai mula sa second floor. Bakas ang kaba sa boses. Masyadong delikado. Basta ang nararamdaman ko, napakaraming zombie sa labas. At mukhang nagsisitakas silang lahat. Pagkasabi niya nito, isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan. Tila ba hinati ng kidlat ang langit. At biglang bumuhos ang malalakas na patak ng ulan. Nagsisitakas ang mga zombie. Nag-aalalang tanong ni Jifeng. Kuya Hey, ano nang gagawin natin ngayon? Aalis din tayo. Ay empake nyo na ang mga gamit. At sabihan ng iba na aalis na tayo agad.
sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ilang saglit lang ay mabilis na bumaha sa paligid. Nakaupo si Shen Jibay sa backseat, at pinagmamasdan ang nangyayari sa labas ng bintana, habang bahagyang nakakunot ang noo. Siguradong panibagong sakuna ito. Tingnan nyo oh, pati mga daga nagsisilabas na. Dahil walang nangyaring lindol, maluwag pa rin at madadaanan ang mga kalsada. Habang bumibiyahe, marami pa rin kaming nakitang mga sasakyan na pilit ding tumatakas. Pero himalang hindi naakit ang mga zombie sa ingay ng mga ito. Mukhang kumpara sa pagkain, mas mahalaga ang mabuhay. Nakatingin si Jifeng sa labas ng bintana, nang bigla itong may itinuro sa malayo. May kapangyarihang lumipad oh. Ang galing siguro kung nakakalipad tayo ano. Sus, ano namang mahirap dun? Kung makapagsalita ka, akala mo naman may kapangyarihan kang lumipad eh. Wala akong kapangyarihang lumipad. Pero kaya kong lumipad, TSS, kung makapagyabang, hindi man lang nag-isip. Dahil sa suporta ng mental na kapangyarihan ni Shen Jibay, mabilis na humarurot ang dalawang off-road na sasakyan. Lalo pang lumakas ang buhos ng ulan. Mabilis na tumaas ang tubig baha. Nahihirapan ng umabante ang mga sasakyan. Nakadiin man ang paa ni Jifeng sa silinyador. Ramdam niyang hirap na itong umarangkada. Hindi na tayo pwedeng tumuloy. Bukod sa malakas na ang ulan, masyado na ring malalim ang baha sa daan. Kapag pinilit pa natin to, paniguradong mamamatayan tayo ng makina. Tinusok ng ilaw ng sasakyan ang makapal na ulan. Pero wala nang makita sa unahan. Sobrang dilim na talaga. Bahagyang binaba ni Peiyan ang bintana. At agad na bumulaga sa kanya ang nakakabinging ingay. Pati na ang matinding hagupit ng hangin. Mabilis na pumasok ang ulan sa siwang ng bintana. Jibay, may malapit ba rito na pwede nating pagtaguan? Ang base ng Jishi, hindi muna natin mapupuntahan sa ngayon. Nang mga oras na iyon, masyadong marami nang naubos na lakas si Shen Jibay. At namumutla na ang kanyang mukha, nang marinig ang sinabi ni Peiyan. Muli niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para makiramdam. At habang namumutla ay nagsalita. Sa timog silangan, may pwede tayong masilungan. Walang pag-aalinlangan. Agad na binuksan ni Jifeng ang high beams. At pinaharurot ang sasakyan patimog silangan. Makalipas ang higit 10 minuto, nakita na rin nila sa wakas ang lugar na tinutukoy ni Shen Jibay. Pero hanggang binti na ang taas ng baha, kaya kusa nang namatay ang makina ng sasakyan. Kaya naman agad na tinawag ni Jifeng ang lahat. Habang may hawak na flashlight, naghanda akong bumaba ng sasakyan. Sinulyapan ko ang maruming baha. Walang emosyon ang mukha ko. Nagsalita ako sabi ng Diyos, kaya kong lumipad. At hindi ako mababasa ng ulan. Nang makita ito ni Su Chings, napababa na rin sana ng sasakyan. Bigla siyang nawalan ng masabi. Hoy, Su Yanti, may sira ba sa ulo mo? Sa ganitong sitwasyon pa talaga. Kung ano-ano pang kabaliwan ang sinasabi mo. Pero bago pa niya madugtungan ang pang-iinsulto niya, sa sumunod na segundo, nanlaki ang mga mata ni Su Chings. Nakita niyang unti-unting umangat sa hangin ang mga paa ko. At lumutang ako palabas ng sasakyan. Ang liwanag ng flashlight na tumatagos sa ulan ay lalong nagpakilabot sa eksenang ito. At ang mas nakakagulat pa, ang bumubuhos na malakas na ulan ay talagang hindi ako mabasa-basa. Paano, nang makalabas na ako ng sasakyan? Tiningnan ko sila mula sa itaas. Anong tinutunganga nyo dyan? Ituro nyo na ang daan, haha. Opo, mabilis at magalang na sagot ni Jifeng. Pagkasagot niya natigilan din siya. Bakit ba siya nagpapakababa ng ganito? Para bang kusa siyang nagpapalapad ng papel? Mali, hindi iyon ang punto. Ang mas malaking tanong, bakit siya ang inuutusang magturo ng daan? Nakaramdam ng inis si Jifeng sa sarili niya. Pero mabilis pa rin siyang kumilos. At nakangiting inilahad ang kamay. Dito po tayo. Ay mali, dito po tayo lumipad. Pagsasabi nito, nagsisi na naman si Jifeng. Pakiramdam niya kasi, sa tuwing magkakatitigan sila ng kapatid ni Kuya Pei. Hindi niya mapigil ang maduwag at kabahan. Tiningnan ng iba si Jifeng, pati na rin akong nasa ere. Punong-puno ng pagkabigla ang mga mukha nila. Ngayon lang sila nakakita ng may kapangyarihang lumipad. Walang pakpak pero nakakalipad. At bakit hindi siya tinatamaan ng ulan? May paboritismo ba ang ulan? Ang gusaling tinutukoy ni Shen Jibay ay isang pribadong 3 palapag na bahay. Mukhang isang maliit na grocery store ang ibaba nito. Hinalughog na namin ang buong lugar. Simot na ang mga pagkain at inumin. Ilang mga pang-araw-araw na gamit na lang ang natira.
Ibinaba ng grupo ang roll-up door. Tapos ay sabay-sabay kaming umakyat sa ikalawang palapag. Pagkalapag ko sa sahig, may iniabot kaagad na ilang crystal cores sa harapan ko. Nagtataka akong napatingin kay Peiyan. Para saan to? Alinis naman ng kaunti to. Kuya Hey, anong lilinisin? Hindi ko na sila pinansin. Kinuha ko ang mga crystal cores. At pagkatapos higupin ang enerhiya nito, sinabi kong, sabi ng Diyos, malinis at maaliwalas ang lugar na ito. Sa tulong ng liwanag ng flashlight, biglang kuminang sa linis ang lahat ng mga muebles. Pati ang mga puting tiles ay kumikinang na. So yan, ano ba talaga ang powers mo? Hindi ba sinabi ko na sa inyo, kaya kong gawin ang lahat ng paunti-unti? Paunti-unti, sus, mukhang sobra-sobra pa nga eh. Pero anong klaseng power naman to? Nakakalipad na nga, nakakapaglinis pa. Narinig ko pa kay Jifeng. May special magic ka rin daw. 3 klase ba to ng power o 4? Baka 5 klase pa nga. Pati ang iba ay naku-curious din. Kaya lahat sila'y nakatitig sa akin. Pero nanatiling kalmado ang mukha ko. Relax lang akong umupo sa sofa. Siguro, nasa libo-libo o milyon-milyong klase ang powers ko. Ngayong nakabawi na ako ng maraming enerhiya, tuluyan na akong lumakas. Mula ngayon, hindi ko na kailangang magpa-under sa kahit kanino. Walang nakapansin sa pagbabago ng ugali ko. Kasi naman sa paningin nila, simulat sa pool ay ganito na talaga ako kangas. Kailan ba nila ako nakitang naging sunod sa Niren? Kakaunti lang ang kwarto sa ikalawang palapag. 3 lang lahat, mabuti na lang at may 2 pa sa ikatlong palapag. At ang isa doon ay isang malaking master bedroom. Pero kulang pa rin ang mga kwarto.